to Katamine! Hey, go close. Good morning. It's 3:50 AM in the morning. Dito pa kami sa Mapandan and we're going to Zambales, the famous Cota Mines. Good morning guys. So ito nga pala yung setup namin. Bali 3 scooter and isang Smash. Bali nagkape muna kami dito sa 7-Eleven Mapandan para dire-diretso na yung biyahe natin mamaya. Let's go na guys dahil malayo-layo pa yung biyahe natin. According dito sa Waze, meron pa tayong 4 to 5 hours na biyahe. So let's go guys. Lord, guide us on our way. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you. Time check, it's 5:37 AM in the morning and nandito na po tayo sa City of Alaminos kung saan matatagpuan ang Humboldt Islands. Saan na tayo, Pe? Medyo malayo-layo pa yung babayahin natin, Pe. Good morning. Woo! Buti na lang, napakaganda ng daan guys. Wala pa tayo sa kalahati kaya let's continue na. Sheesh! Thank you Lord for this wonderful morning. Grabe guys, ang lamig. Sobrang kapal ng hamog. Ganito pala dito sa Mabini pag umaga. Kanina may nakita kaming parang sea of clouds dahil sa kapal ng hamog. Pero sayang, di ko nakuha ng video. Uy, ano yun? Mga ganso, ang cute. Pero guys, grabe. Ang ganda pala mag-rides pag ganito kaganda yung daan at panahon. Sana ganito lagi pag nagra-rides kami. Doubted all that I could do, knowing what I need to do. All I can say, the word is thank you. I think it's what you need to push. Medyo marami na rin kaming napuntahan, pero sayang, hindi ko naisipan gawan ng video dati. Masarap panoorin at balik-balikan yung mga alaala at experience na naranasan namin noon. Ang ganda sana i-share sa mga mahal namin na hindi nakasama ng mga oras na yun. At sa inyo rin na kahit sa panonood lang ng aking video ay parang nakasama na rin sa aming mga lakad. So ayun guys, medyo nabawasan na yung hamog and medyo maaraw na din. Medyo pagod na din kami sa biyahe and hindi pa nag-almusal kaya medyo gutom na din. Thank you Lord, buti na lang napakaganda ng panahon ngayon at hindi maulan. Sana ganito hanggang sa makarating kami sa destination namin. Siguro maghanap muna kami ng spot para makahinto at makapagpahinga saglit. Maghahanap na rin kami ng mga kainan kahit karinderya na lang siguro para tipid. Yung mga backride pala namin, tinatali na lang namin sa amin para in case makatulog sila ay safe pa din sila. Yun guys, nalibot na namin ang buong Pangasinan pero wala pa rin bumibili ng tinda naming upuan. Ito nga pala yung mga dala namin. Overload na masyado. Yun pa yung isa. Pang budget mong bilhin ng sasakyan kaya mag-fix muna dito. And dalawang lovebirds. Yes. Adyari sa mukha mo kuya. Marami pati. Adyari dyan. Yung mga truck. Huwag ka mo bukalo. Yung alikabok. Saan na tayo ngayon? Saan ba tayo? Mabini? Mabini. Oh! Lovebirds.
Ang dalawang single. Kinabahan kasi ako. Speaking of lovers, meron nga pala tayong munting bisita. Napaka-cute niya. Para siyang Martinez or Martinez ata to. Grabe guys, napaka-amo niya. Lumalapit sa amin. Kadalasan sa mga ganyang ibon, mailap sila eh. Pero isang to, ang tapang oh. Lumapit ba naman sa amin? Cute niya ang lit. Parang gusto ko nga iuwi eh. So time check, it's 6:34 AM in the morning. And nasa Dasol na tayo guys. Dito na kayo magtitingin ng kakainan namin ng almusal. So let's go. Breakfast. Ate, pa isang picture. Sa mga oras na to guys, antok na gutom na kami, kaya hindi na namin napigilan at kuminto na muna kami. Guys, nandito na kami sa Santa Cruz, Zambales. Pero kailangan muna namin magpahinga kasi inantok yung isang driver na kasama namin. Isang bayan na lang, tas masinlok na. Yan na, tulog. Pasensya na guys kung medyo madalas yung stopover namin. Mas maigi ng safe kaysa nagmamadali. Para makapasok sa Cotamise, kailangan pala kumuha ng permit sa tourism guys. Para di sayang yung oras guys, napagdesisyonan namin na maghiwalay muna kami. May iwan muna yung dalawa para makapagpahinga at makaidlip man lang saglit. Ako naman at ang isang kasama naming rider ay nauna na sa bayan ng Masinloc at pumunta kami sa tourism office para kumuha ng permit para sa aming lahat. Pagdating mo dito ay sasalubong sa iyo ang mga mababait nilang staff. Pwede naman kahit ikaw lang mag-isa ang kumuha ng permit. Basta may ibigay mo lahat ng information ng mga kasama mong pupunta sa Cotamines. Bali dumaan na din pala kami dito sa kanilang public market para bilhin ng mga kailangan pa naming mga gamit gaya ng tubig, ice at mga iba pang kakailanganin namin doon. Grabe guys, napakaganda pala ng view dito sa kanilang public market. Mula dito ay matatanaw mo ang kanilang coal power plant. Mula sa public highway, dito ang papasukan mo. Makikita mo ang signage ng D-Farm at ang arko ng Purok Nara. Para makapasok sa Cotamines ay may dadaanan kang 3 checkpoint. Dito mo ibibigay ang permit na nakuha mo sa Department of Tourism. Nandito na nga pala kami sa unang checkpoint. Mula dito ay magiging lubak ng mga daan. Sana kayanin ng aming mga motor. Bakbakan na! Adventure! Soon sana magkaroon din tayo ng ganun. Sabi nila malubak yung daan, pero di ko naman i-expect na sobrang lubak. Grabe, sana kayanin ng mga motor namin at walang masiraan. Ang layo pa naman ng mga kabayan dito. Ang hirap pag nasiraan ka. Grabe naman yung kasama natin. Iba talaga pag legendary smash. Dalawa pa sila tas may mga buhat. Sana hindi mas butasan ng gulong. Tatawid pa ng mga bato, no? According sa Waze, mula sa public highway papunta sa Cotamines ay meron tayong 28 km na tatakbuhin. Supposed to be kung maayos yung daan, mabilis lang yung biyahe, pero dito makakaabutin kami ng 1 hanggang 2 oras, lalo na mabagal na ang patakbo namin. Let's go! Adventure time! Adventure time! Hoy, dalakad ka na lang, be. Madalas pag ganito kahirap yung daan, napakaganda ng spot pagdating mo sa dulo. Sana pagdating namin doon, worth it yung pagod. Sabayan mo pa ng sobrang init na panahon. Pero mo, isang kalahating oras na gawin mo. Ito ba?
Astig guys, oh, may mga nakakarating din na tricycle dito. Siguro mga lokal to dito. Guys, may mga sementadong park na kaso sa pa. President Ramon Magsaysay State University. May school dito ah. Kung magko-commute kayo guys, may mga public transport gaya ng jeep, pero feeling ko punuan kasi lahat na nakakasabay namin jeep ay punong-puno yung makasakay niya. Ang init. Pagdating dun, magbababad talaga ako ng sobra. Motomind pa nga! Out of 28 km, nasa 8 km pa lang yung natakbo natin. Tapos, mag-isang oras na tayo. Tama ba yung dinadaanan natin? Tama to, tama. Linaw na ng tubig oh. Wow! Wow! Grabe guys. Napakaganda ng view. Overlooking guys oh. Grabe. Nakakawala ng pagod guys. Pag ganito ba naman makita mo? Amazing, di ba? Sa mga oras na to, gusto ko lang bumaba at maligo dyan. Kaso walang madaanan. Wala pa kami sa mismong spot, pero grabe yung mga falls dito guys. Napakalinaw at napakalamig ng tubig. Stop over! 1 hour more to go! Bali, nasa pangalawang checkpoint na kami guys. Pag-alaman din namin na taga Manawag din pala si Manong na nagbabantay dito sa checkpoint. Hi, sa wakas, nakarating din kami sa pangatlong checkpoint. Habang tinatahak namin ang daan papasok ng Cotto Mines, ay nadaanan namin ang lugar na ito, kung saan ay pinaprocess ang mga nakukuhang chromite dito sa lugar na ito. Tingnan nyo guys, sira-sira na, napakaluma na. Ang creepy no. Nararamdaman ko na malapit na kami sa aming destinasyon. Medyo gutom na rin kami guys, kaya siguro pagdating namin doon ay magtitingin muna kami ng magandang spot para makakain na at makapagpahinga muna saglit. Say hi! Habang pinagmamasdan ko ang lugar ng Cotto, ay hindi ko mapigilang mamangha. Ito ay isang lumang sibilisasyon na naipatayo nung nag-umpisa ang pagmimina ng chromite dito sa Cotto Mines. Grabe guys, kumpleto sila dito. Meron silang public market, school, field, basketball court at mga kabahayan na siguradong pinag-stayhan ng mga tao dito dati. Kapag pagmamasdan mo ng maigi ang bundok na ito, mapapansin mong may tabas ang gilid nito. Isa itong sinyalis na pinagminahan ito dati. Check nyo guys, parang subdivision tong mga bahay dito. Pare-parehas sila ng disenyo, mapa bungalow man o second floor. Tingnan nyo guys, may mga nakatira ng mga tao dito. Sila yung mga pumalit dun sa mga dating nakatira dito. May linya na rin pala ng kuryente dito guys. Pero ang alam ko, dun sa mismong spot na pupuntahan natin ay walang kuryente dun. Syempre,
para ma-feel mo yung vibe ng camping talaga. Tingnan nyo guys, oh, napakaluwang ng field nila. And makikita mo rin na sobrang luma ng mga building nila. Siguro kung mahilig ka sa mga horror stories at mahilig ka mag-ghost hunting, pwede ka dito. For sure, maraming dito guys. Ayan guys, natatanaw ko na ang signage papunta sa kids pool. Mukhang malapit na talaga tayo guys. Finally, after 2 hours ng biyahe sa matagtag na daan, narating din natin itong Cotomites. Medyo marami ring tao ngayon kaya magtitingin muna kami ng spot para makakain na din kami. Digging my face in this cold hands of mine, heaven knows how embittered I am, 'cause this angel has flown away from me, leaving me with drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? So yan pala yung nakuha naming spot guys. Buti na lang wala pang nakapesto. Tapos ganito naman yung setup ng tents namin. Anong niluto mo be? Kanin. Para saan yan? Para sa lunch. Ang ganda naman ito. Look at that water. It's so clear. It's so bright. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Good morning guys. Day 2 na pala ng ating adventure sa Cotomines. Bali naisipan pala namin kumain sa tabi ng ilog. Minsan lang nangyari to kaya susulitin na namin. Sakto after namin kumain ay maliligo na rin kami para makapag-prepare na ng mga gamit. Maraming salamat Cotomines dahil naranasan namin yung ganitong experience. May ganito pa palang lugar. At matatagpuan lang pala yan dito sa Masinloc, Zambales. Sana soon makabalik ulit kami dito.
I hope na sana ma-preserve tong lugar na to. Dahil para ka nasa paraiso pag nandito ka sa Kota Mines. Babalikan kita, Kota Mines. Bale, kakain muna pala kami guys para dire-diretso na yung biyahe namin at mabawasan yung mga dala namin pa uwi. See you sa next adventure. Whoa.